A day in the life of a 24-year-old full-time content creator mom. Buti naman maaga nagising ang Skylar natin for today. May schedule din nga kasi siya ng turok sa center or sa barangay ngayon. Problemado rin nga pala ako kapag ganun ngang may vaccine siya kasi siguradong lalagnatin nga siya. Anyways, alam nyo ba, every morning minimake sure namin ni Daddy Sir Mernyo na lagi naming makakausap si Skylar at lagi namin siya mapapangiti. Ngayon nga, after ng tawanan session namin, eto't nagkape na nga muna kami habang nagpapump ako. Maaga rin nga kami bumaba ni Skylar ngayon kasi nga merong mga naggagawa dito sa taas. Bale, eto kasi ginagawa nga po nila yung gabay tapos nilalagyan rin nga ng gate papunta sa third floor. Kaso nga lang naghihina nga sila kaya talaga magabok tapos hindi rin talaga maganda yung amoy at delikado para kay Skylar. Tapos binuksan pa nga nila itong pinto ng kwarto namin kaya talagang hindi na kami makapasok sa loob at pupunta nga kami sa barangay or sa center ng ganito yung suot. Sabi ko nga first time kong makakalis na nakapantulog para natuloy ako nitong si Mrs. Castro. Si Daddy Sir Mernyo naman kumuha na lang ng t-shirt dito sa sinampay para hindi nga siya nakasando. At ang mas nakakaloka, wala pa po akong toothbrush or hilamos man lang kaya nagmumug na nga lang po ako. Eto naman nga si Skylar nakapambahay pa nga po, kaya naman si Daddy Sir Mernyo na ang umakyat at kumuha nga ng mga gamit na kailangan naming dalhin sa center. Kumuha na rin nga siya ng damit pangalis ni Skylar, dito ko na rin nga siya binihisan sa baba sa stroller niya. Once na nga lang din pala ang pinasuot ko kay Skylar at hindi ko na pinagsuot ng short or pajama. Kasi nga syempre tuturukan nga siya dito sa may binti niya. Doon naman sa last video ni Skylar, marami nga sa inyo nagsuggest na painumin ko na nga daw siya ng Biogesic bago pa siya turukan. Kasi 100% naman daw nalalagnat after ng turok para nga daw hindi na talaga gaano tumaas ang temperature niya. Nag-face mask na rin nga pala ako mga mare kasi syempre ang baho ng hininga ko. Hindi rin naman po kalayuan yung center or yung barangay hall dito sa amin kaya madali lang rin naman kami nakapunta. Behave naman ang Skylar natin as per usual. Nakalimutan ko rin nga pala siyang lagyan ng happy nose bago umalis ng bahay. Buti na lang may dala rin si Daddy Sir Mernyo. Nung time na nga para si Skylar na ang turukan, grabe kabado na si Daddy Sir Mernyo nito. Yes po, opo, siya talaga yung kinakabahan. Sino ba namang hindi kakabahan sa karayom na ito? Pati nga si Skylar nakatingin pa lang ay umiiyak na. Maya-maya pa, eto na nga po at hinawakan na ang mga kamay niya para hindi siya masyadong makapilwag. At as expected, grabe iyak na iyak nga po siya sa unang turok. Pero sabi nga nila mas masakit daw yung pangalawang turok kaya tingnan nyo naman ang Skylar natin ito. Grabe yung iyak niya talaga, awang-awa kami. Pag-uwi naman namin sa bahay, dito ko nga muna iniwan sa kwarto ni Wawa itong si Skylar. Ayaw ko nga kasi talaga siyang papasukin muna dito sa kwarto dahil nga maraming nagawa dito kanina. Tapos sobrang tindi nga rin ng mga gabok dito kahit nga dito sa papasok sa kwarto. Kaya nga sabi namin ni Daddy Sir Mernyo maglilinis na nga muna kami at inuna na nga niya dito sa aming aircon. Ayoko rin naman talaga na maka-inhale nga si Skylar ng ganun katindi na gabo. Kasi alam naman natin na makakasama yun sa kanya. Kaya nga talagang todo linis kami dito bago siya papasukin. Hiniram ko pa nga kay mother itong kanya makita na leaf blower. Binukas ko nga muna yung pintuan namin at yung mga bintana tapos nag-blower nga ako palabas. Para nga lumawas na lahat ng mga gabok na hindi nadala ng pagwawalis ko kanina. After naman ng dalawang pasada ng pagbablower, nagwalis na rin nga po ulit ako at eto finally nakabalik na si Skylar dito sa aming room. Nung time na to hindi pa po siya nilalagnata, talagang good mood pa siya. Kaya naman inunahan ko nga ng paggagawa nitong warm water. Bale, ito kasi pupunas ko nga po sa paligid ng kanyang turok para nga po hindi na siya mamaga. Mas mahirapan po kasi talaga ako na buhatin siya kapag nga po namaga ito. Kasi nga talagang maiinis siya sa akin sa sakit pero gustong gusto pa rin naman magpabuhat palagi. 3 hours naman po after ko siya i-hot compress. Ito naman pong aftershocks yung ginamit ko para sa kanyang turok. Nilagay ko na lang rin nga po ito sa paligid ng kanyang turok. Nung time naman ito, si Skylar lagnat na po. Kaya naman ay na talaga niya magpabuhat kahit sa daddy niya. Basta kasi ganitong may nararamdaman siya, sa akin niya lang talaga gustong magpabuhat. Kaya naman ito talaga itinabi ko na rin siya sa akin. Hindi talaga kami nagko-co-sleep kasi nga po malikot ako. Pero this time talagang pinagbigyan ko siya kasi nga po mas kailangan niya ako. Gusto ko rin po kasi talaga na nakakatulog siya ng bahimbing kapag ganitong may sakit siya. Para nga hindi na niya masyadong maramdaman yung sama ng pakiramdam niya kasi kawawa talaga kapag nag-iiyak-iyak siya. Lagi ko rin nga palang chine-check yung temperature niya at from 38.3 yung temperature niya, bumaba rin naman po finally to 37.2. Make sure ko kasi po talaga na palagi ko siyang pinapainom nitong Biogesic. Nung time naman ito, grabe awang-awa ako dito kay Skylar kasi grabe nagsusumbong talaga siya. Sama pakiramdam. Ay, yun sa Japotero? Login na.
O diba, sino ba namang hindi maawa sa mga paungot-ungot niya na gano'n? Kaya naman talagang minimake sure ko na mapapatulog ko siya agad-agad. Anyways, mapapansin nyo rin nga po pala na may kumot siyang pula at itong ginamit ko na nga po ay itong damit kong pula. Sabi po kasi ni mother dahil may nakaburol dito sa area namin ay pakumutan ko nga daw si Skylar ng kahit anong kulay pula. At kahit nga daw patungan ko lang siya ng kahit anong kulay pula sa dibdib ay okay na. Para nga daw kasi makatulog rin siya ng maayos at hindi siya mag-iyakin. Habang natutulog naman siya, nag-ayos na rin nga pala muna ako nitong aming mini ref. Nilagay ko na rin nga dito yung mga ginrocery ko ng mga juice kahapon kasi nga sa sobrang busy di ko na talaga sila naayos agad kahapon. May pagka-sweet tooth rin nga po pala ang inyong mommy psyche at tingnan nyo, napakarami kong chocolates dito sa aming mini fridge. Andito pa nga yung kalahati ng candy cane na kinain ko nung Christmas, o diba? May binili rin nga pala ako kay Jollibee kahapon at ngayon ko nga lang po siya mabubuksan. Alam nyo kasi nung bata pa kami talagang kahit sobrang hirap namin, basta sa sahod si mother, hindi niya makakalimutan na bilhan kami ng toy either sa Jollibee or sa McDo. Kaya naman talagang halos every week ay may bago kaming toy at meron na po kaming sandamakmak na collection ng toys nung bata pa kami. Kaya naman kapag mapapadaan ako sa Jollibee drive-thru, talaga nga po nagtatanong ako kung ano mga toys nilang available. Pero hindi ko rin talaga maipagkaila na mas maganda yung mga toys sa Jollibee noon as compared sa mga toys nila ngayon. Pero ito nga si Hetty at si Twirly lang muna yung kinuha ko, pero bubuin ko nga po silang lahat. Balik tayo kay Skylar, grabe gusto niya talaga, palagi nga po siya nakadikit sa akin. Maya-maya pa dumating nga si mother kasi inaalok nga niya sa akin itong gold niyang quintas. Paano ba naman kasi itong si mother mahilig talaga sa mga golds, tapos ako naman lately parang gusto ko nga talaga mag-invest sa mga gold na ganito. Kasi nga at least nakatago yung pera mo, tapos every year naman ay tumataas din ang value ng gold. Kaya naman po natuto na talaga ako sa kanya kasi talagang magandang investment ang pagbili ng mga golds. Anyways, marami nga po pala sa inyo ang nagtatanong kung saan ko po nabili itong cover ni Skylar na to. Pero mga momshikels, hindi ko po maibigay sa inyo yung link kasi sold out na po siya. Pero ngayong gabi nga, pinatanggal ko na kay Daddy Sermenyo itong pinakaharang at pinatira ko na nga lang po yung kanyang pinaka-fence. Ayaw na po kasi talaga ni Skylar na may harang at gusto niya po talaga ay magkatabi na kami. Kaya naman po lately natututo na rin ako na hindi matulog ng malikot dahil nga po sa kanya. Nagiging clingy na po kasi talaga itong si Skylar lately. Nung mapatulog ko naman po siya, ito na nga finally yung time ko para maligo. Pero dahil nga po gabing-gabi na talaga nag-half bath na lang po ako. Pagbalik ko naman dito sa mag-ama ko, tingnan nyo talagang hirap na nga si Daddy Sermenyo na pangitiin itong si Skylar. Pero sabi ko nga sa kanya, di niya talaga yun mapapangiti kasi nga masama yung pakiramdam niya. Nung mag-iyak nga siya sa daddy niya, chinek ulit yung temperature niya. Kaya naman pala fussy siya dahil nga nasa 38.5 na naman yung temperature niya. Kaya naman pagkainom niya ng gamot, pinatulog ko na nga po ulit siya para nga makapagpahinga na siya.